Wandering into wanting a place to hide this weary soul. Oh, this bag of bones. And I tried with all my might, but I just can't win this fight. I'm slowly drifting. And just when I ran out of room, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Ayan, isang mapagpalang gabi mga kapatid. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on. Magandang gabi po sa lahat. Sige po, maaari po natin i-share ang ating live. Ano po? I-share po natin ang ating live mga kapatid sa ating mga kapamilya, sa ating mga GC. Ano po? Sige po. Maya-maya lamang po ay mag-start na po tayo. Bigyan ko po kayo mga 2 minutes. 2 minutes po mga kapatid, start na po tayo. Okay po? So long to my old friends. Burden and bitterness. Sige po, pwede nyo pong i-share pa ang live natin. No, you ain't welcome. Pa-share po, pa-share para po From now till I walk patag na din po. Patag, share ng ating live. you save my soul. This wayward son has found his way back home. He picked me up, he turned me around, placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, 'cause hell lost another one. I am free, I am free. Alright, 1 minute po para po sa ating tag and share ng ating nitong live po na ito. I am free. Sige po. Oh, I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. Oh, I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. Oh, because he picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Ayan, praise God mga kapatid. Tayo po ay magsimula na sa ating live stream na po sa gabing ito. Muli, habang tayo po ay ongoing ang ating live, pwede pa po ninyong i-share, itag ang inyong mga kapamilya, i-share po ang live na ito. Ano po? Sige po, at tayo po ay magsimula na. Tayo po muna ay manalangin. Let's pray. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Lord, we glorify your holy name. Maraming salamat sa gabing ito. Patuloy mo, Panginoon, na kami or ang live stream na ito, patuloy mong pagpalain at patuloy mo, O Diyos, pag-isahin ang mga anak mo sa live stream na ito. At hayaan mo na mangyari po ang kalooban mo sa gabing ito, O Diyos.
At hayaan mo na ang lahat na makapakinig ng iyong banal na salita ay magbunga ito ng pananampalataya. At minsan pa, Ama, kahabagan mo kami sa lahat po namin mga pagkukulang. Sa aming mga kakulangan, kasalanan, O Diyos, patuloy mo kaming turuan, lumakad na naayon sa iyong kalooban at mamuhay ng ayon lamang, Panginoon, sa disenyo mo, sa nais mo bilang mga tinawag at lingkod mo. Ama, salamat sa gabing ito, O Diyos, at patuloy kang maitaas, Ama, sa gawain na ito, sa live stream na ito, Lord, at ikaw po ang maging sentro nito. And Lord, we acknowledge your presence and we acknowledge, Lord, na alam po namin na ikaw ang kikilos sa bawat isa na makapakinig ng iyong mga salita sa gabing ito. Maraming salamat, O Diyos. Purihin at dakilain ka, sa iyo ang lahat ng papuri, pagluwalhati at pagsamba sa banal mong pangalan namin, Panginoong Jesus. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. Okay? Maraming salamat. Welcome po sa ating live stream. Hello po sa ating mga kapatid. 13,000 viewers. Ayan. Sige, yung ating mga kapatid na papasok na lamang po. So ngayon po ay simulan po natin ang gawain na ito sa maikli lamang po na testimony. Okay? Ako po ay nagpapasalamat sa sa nakaraan po na gawain sa lugar po ng Badian. Papasalamat po ako sa Panginoon dahil ito po ay naging matagumpay. And syempre, dahil sa kalooban at kabutihang loob ng ating Panginoong Jesus. And kami po ay nakapunta at nakauwi ng ligtas. So, salamat sa Panginoon. At papasalamat din po ako sa patuloy na pag-iingat po sa aking buhay, sa aking pamilya. And bagamat ang iba po, dahil uso naman po talaga ngayon na marami pong mga nagkakasakit at ang trangkaso ngayon hindi lamang sipon at ubo. Sabay na din po ang yung sakit daw ng katawan. So karamihan po ganun ang nararanasan. Ngunit salamat sa Diyos dahil patuloy ang pagbibigay po ng kalakasan sa akin, sa aking pamilya. At ako din po ay nagpapasalamat sa Panginoon, lalong-lalo na sa araw na ito at birthday po ng aking kapatid, si Brother RJ. Salamat sa Panginoon dahil talagang siya po ang nagbibigay talaga sa amin ng kalakasan, And kung gusto nyo po bumati kay Brother RJ, PM na lang po kayo sa kanya. Ayan. So, kalimutan ko na kung ilang taon. Baka po nasa 24, 25, or 23 po ata si Brother RJ. Anyways, salamat sa Lord sa kanyang kaarawan. Na patuloy pa din ay pinaparanas ng Panginoon ang kanyang kabutihan po. So ngayon po, nais ko lamang po na magkaroon po ng ng recap. Okay? Recap po sa ating pong pinag-aralan. Okay? So kung maalala po natin, mga kapatid ko po sa Panginoon, na nababanggit po sa ating tema na talagang ang isa sa mga panawagan talaga ng Panginoon is magsisi ang karamihan. Magsisi ang lahat. Po? Dahil ang mundong ito ay talagang pasama talaga. And yung mga yung mga nakasaad po sa Biblia ay unti-unti na po talaga itong nangyayari. At patunay na ang Biblia po ay totoo.
Kaya paanyaya po ng Panginoon, hindi ito pananakot. Kung maging ang mga mangangaral po ngayon, hindi po pananakot, kundi ito po ang nasasaad at ito po ang nais ng Panginoon, no? Na ang karamihan po ay magsipag-sisi sa kanilang mga kasalanan. Okay? At kung maalala natin, dito po sa ating tema ay yung mga tao po nung nakita po ni Apostol Pablo ay talagang karamihan ay wala talagang relasyon at walang pagkakilala talaga sa tunay at totoong Diyos. Kaya naman, kung naalala po natin, siya po ay talagang nahabag. Ano po? Nahabag, naawa dahil alam nyo po ang isa pong kawawa ay hindi po yung may makita ka pong pulubi po dyan sa labas na halos madumi na or wala nang kinakain ang iba minsan. No po? Hindi po yun yung talagang nakakaawa. Ang nakakaawa po mga kapatid, alam nyo po ba kung ano? Ang nakakaawa po ay yung minsan ang tao ay mamatay na walang pagkakilala sa Diyos. Sinabi ko nga po sa lugar po ng Burias, wala pong makakapasok na mabait sa kalangitan o sa langit. Pastor, grabe naman ang sinasabi mo. Hindi po. Linawin ko po ano. Ang ibig kong sabihin, wala pong mabait na makakapunta doon na kung saan na ang iba po kasi paniniwala na yun lang yung kailangan para mapunta ka sa langit. Ngunit hindi po ganoon. Ang mapupunta lamang po sa kaharian ng Diyos ay yung may pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Yung may Jesus Christ po sa buhay. Yung talagang tinanggap niya ang Panginoong Jesus bilang Diyos, tagapagligtas niya. Yun lamang po. Yung kabaitan po ng isang tao, yung pagiging mabait ay bunga na lamang ito ng ating relasyon, bunga na lamang ng ating pananampalataya sa Panginoon. At hindi mo gawa yung mabubuting gawa, hindi mo yun sariling gawa, kundi na dahil pa din sa kabutihan ng Panginoon. Maging po ang pagsisisi, hindi po yan gawa ng isang tao. No po? Nagsabi po yan ng Romans na yung pagsisisi ay hindi po yan gawa ng isang tao, kundi kabutihan pa din po ng Diyos yan. Sabi ko nga po, di ba last time, kung maaari lang kasi talagang talamak at talagang saan ka man mapunta ay grabe na po ang kasamaan. In fact, mga kapatid, kaya naman ng Diyos gumawa ng bagong earth. Sa isang ganun lang niya, pwede siyang gumawa ng panibagong lahi ng tao, panibagong mundo. Ano po? Kaya niyo yung gawin kasi makapangyarihan po siya. Tama po ba? Pero dahil po sa kanyang grasya, sa kanyang biyaya at habag sa atin at pagmamahal po sa atin. Kaya nga po siya po ay nagkatawang tao. No po? Bumaba. Nagkatawang tao. The Word became flesh and dwelt among us. Sino po yun? Si Jesus Christ. Na kung saan, ang purpose niya po ay hindi po yung maghari-hari, parang mag-astang, alam niyo, hindi po ganoon. Kundi, siya po ay namuhay sa anyong alipin or bilang alipin. At ano pong ginawa? Inalay po ang kanyang buhay. No po? Para po sa ating lahat. Ganun po kabuti. Kaya nga sabi ng, di ba? Sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. No?
Binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman ang manampalataya ay hindi na mapapahamak kundi magkaroon po ng buhay na walang hanggan. So, wala pong sinabi doon na mabait, kundi kung sino ang tumanggap kay Jesus bilang kanyang Diyos at kanyang tagapagligtas. Kaya naman gayon po ang paanyaya, no? Ganun na lamang din po ang paanyaya po dito sa ating pong pinag-aaralan. Paanyaya ng Diyos at sa pamamagitan ni Apostol Pablo, ipinangaral talaga si Kristo sa gitna ng matatalinong tao. Grabe po Alam niyo po, yung mga tao po doon ay matatalino. Isa po doon is si Plato. At meron po silang pinaniniwalaan dati is yung Platonism. If I'm not mistaken, yung paniniwala or yung faith na yon, no, ay hindi po sila naniniwala sa resurrection of Jesus Christ. Yan. Karagdagan po. Platonism. Yes. Hindi po sila naniniwala na may namatay at muling nabuhay. Hindi po sila naniniwala noon. No? Madami po yung mga tao that time na hindi talaga naniniwala sa Diyos. Kaya po, ano pong sinabi doon? Basahin ko po yung ating verse. No? Nasa gawa po tayo, mga kapatid. No? Gawa 17 pa din po tayo. Dito po sa 30. Yan. Sabi po dyan, ito recap lamang po Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayoy, ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Yan. Yun po yung paanyaya. Meron po siyang, ganun pa din yung habag niya. Nandun pa din po yung habag niya. No? Andun pa din po ang pag-ibig niya sa tao. Na sa lahat ng dako, saan man, sa Bicol man, sa Antipolo man, sa Marikina man, sa Cubao, sa Cebu, Luzon, Visayas at Mindanao, Pilipinas man, Japan, kung saan man na mundo, lagi po yan ang ipinapangaral. Mangagsisi kayo. Ano po? Dahil sabi doon, sapagkat itinakda niya ang isang araw, kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katwiran, sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Ano po? At tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ng lahat ng tao ng kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. No? Because He has appointed a day. Ano po yon? Yung itinakdang isang araw. Yan. Okay? Yung isang araw na yon, yun po yung sinasabing judgment. Now, judgment is coming. Bakit po? Dahil nalalaman po natin na talagang mayroong darating po ang muling pagbabalik ng ating Panginoon. At sa kanyang pagbabalik ay doon na din po mangyayari ang sinasabi niyang itinakda or He has appointed a day. Na po? Na kung saan yung araw na itinakda ng Diyos, hindi po yan pwedeng i-reschedule. Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, tsaka ka na dumating, Lord. Tsaka ka na, Lord, dumating kapag may asawa na ako, Lord. Tsaka na, Lord, kapag naranasan ko na yung magkaroon ng ganitong buhay. Tsaka na, Lord, kapag may sasakyan na ako. Tsaka na, Lord, kapag may 5 anak na ako. Tsaka na, Lord, kapag mayaman na ako. Tsaka na, Lord. Hindi po ganon. At hindi po natin pwedeng gawin yun sa Panginoon na para bang uutusan natin siya.
Kaya nga po kapag tayo nananalangin, no? Tayo po ay nagsusumamo, hindi tayo nananalangin o para baguhin ang kanyang pag-iisip, no? At di natin pwede siyang utusan na sabihin natin, tsaka ka na, Lord. No? Tsaka ka na, Lord, dumating kapag, um, kapag malaki na yung panganay ko. Tsaka na, Lord, hindi po ganon. Ito yung araw na itinakda ng Diyos na hindi po pwedeng i-reschedule. At lalong-lalo na, mga kapatid, hindi pwedeng takasan. Hindi po pwedeng takasan. At wala pong ligtas or wala pong makakaiwas sa darating na ito. Dahil sabi doon, lahat ay lahat ay haharap sa Diyos. Tama po? Kaya po sa atin, kung ikaw, kapatid, na nakakilala na sa Panginoon, gawin po natin, no? Gawin po natin yung ating yung sinasabing pagsunod. Dahil naalala ko po yung isang kwento. Meron po isang kwento sa Biblia, sinabi po diyan sa Mateo 7:21. Meron po doon mga talagang nangangaral, nagpapalayas ng demonyo sa pangalan ni Jesus. Yan sabi po doon, hindi lahat, no? Hindi lahat tumatawag Panginoon, Panginoon. Basahin po natin para mas maganda po Sige po. Mateo 7, sabi po dito, hindi lahat na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. No? At sa araw ng iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? Grabe, no? Na para bang sinusumbatan ng Panginoon. Sabi pa sa pagpapatuloy, at sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Grabe. Ano pong sabi ng Lord? At kung magkagayon ay papahayag ko sa kanila, sabi ng Diyos. Ito pong sabi ng Diyos. Hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Aray. Why? Sabi ko nga, lagi ko pong sinasabi sa church, kung ito po ang pinapagawa sa atin ng Panginoon, ito lang po yung gawin natin. Kasi ito po yung nakapagbibigay ng glory sa Kanya, nakapagbibigay ng papuri sa Kanya. Kaysa kung ano pa yung mga gagawin natin, kung ano-ano ang gagawin mo, pero hindi naman pala yun na nakalulugod sa Kanya. Tingnan niyo po yung nangyari dito. Grabe po yung kanilang panunumbat sa Diyos. Sinasabi, Lord, 50 years kami. 40 years kami paglilingkod. 50 years kami. 20 years ako nagpalayas ng demonyo sa pangalan mo. 20 years ako nagpropesiya sa church. Grabe, Grabe po ang kanilang panunumbat or parang ito yung hinaharap nila. Parang pinipresent nila sa Lord na, ito, ginawa namin, Hindi po ganon, po. Sabi pa nga nila, ang dami, 50 years, ang tagal namin gumawa ng mga kababalaghan o himala sa pangalan mo. Ngunit,
sa kabila ng mga daing nila at sa kanilang pagrereklamo, ano sabi ng Panginoon? Umalis kayo sa harapan ko, di ko kayo kilala. Mga, ano daw po, mga gumagawa ng kasamaan. Bakit? Ano ibig sabihin? Kasi po kung hindi tayo susunod sa programa at nais ng Diyos, hindi na tayo nakasunod. Disobedience na po ang tawag doon. Tama po ba? Hindi tayo nakakasunod. Sabi ko nga, for example, sabi ko nga sa church, kung ang paglilinis mo ng church nakapagbibigay o yan yung nais ng Diyos, then do it. Gawin natin na may kagalakan, buong puso't buong lakas. Kaysa naman, kung ano-anong gawin mo na hindi naman pala yun ang kalooban ng Diyos. Kasi ito pong nag-aapila, umaangal sa Panginoon, mga mananampalataya ito. Yung mga gumagamit ito ng pangalan ng Panginoong Jesus. So, ang sabi ko doon, no? Ang sabi doon, yung mga sumusunod lamang. Okay? Yung mga sumunod. Kaya napakahalaga po ng pagsunod. Yung obey. Kaya nga sabi ng naging tema, once, obedience is greater than sacrifice. Totoo po yan, mga kapatid. No? Kaya po sa atin, no? Kaya po sa atin, mga kapatid, habang tayo po ay may panahon pa, di po kasi natin alam ang kanyang pagbabalik. Wala po nakakaalam kahit sino. No po? Madami po ngayon mga nagsisikalat na mga sa social media, may mga pinapakalat po sila na ganitong araw, may mga prediction po. Pero napakalinaw po ng sinabi ng Biblia na wala po nakakaalam, ni mga anghel. Walang alam. Tayo din po, wala pong alam tungkol sa bagay na yan. Ngunit ang paanyaya po sa atin, habang may panahon, mga kapatid, habang may panahon tayo po magsisi sa ating mga kasalanan at habang may panahon, habang tayo po may lakas, sumunod tayo at maglingkod tayo sa Kanya. Ano po? Tama po ba? Sino po yung haharap sa atin? Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. No? Sinabi ko na ito last time, stop delaying repentance. Kasi hindi natin hawak ang buhay natin. At sabi ko nga kanina, hindi natin matatakasan yung sinabi doon na minsan itinakdang araw. No? Meron po talagang itinakda ang Diyos ng isang araw sa kanyang pagbabalik, ngunit walang nakakaalam ni isa. Maging ang buhay po natin, hindi po natin alam kung kailan. Ano po? Tama po ba? Ang buhay ng tao ay minsan ipinanganak at kailangan din po natin malaman na hindi natin matatakasan din at hindi natin maiiwasan ang kamatayan. Tama po ba? Kaya habang ikaw ay narito, nakakapanood ng mensahe na ito, narito, buhay pa, malakas pa, may panahon pa. Kung ikaw ay minsan nanlamig, kung ikaw ay minsan ay nawalay, minsan sa kalooban ng Panginoon, maaring ito po yung panahon, no, na tayo ay magbalik loob sa Panginoon, magsisi sa ating mga kasalanan. Tama po ba?
Dahil sabi ko nga last time, wag natin sasayangin ang mga panahon. Habang siya po ay, sabi ko nga ngayon, ay siya po ay tagapagligtas pa. No? Tagapagligtas pa. Kapag bumalik na po siya, hindi na po siya tagapagligtas, kundi siya po ay hukom na. Tama po? Yan. Kaya maraming salamat sa Panginoon. Maraming salamat sa Kanya dahil hanggang ngayon ay talagang kumbaga patuloy pa din ang paanyaya ng Diyos sa ating mga buhay, no? Na tayo ay magsisi. Tayo ay tayo ay may panahon pa para mag-seek sa Kanya, no? Kaya nga sinabi doon, seek, no? Yung minsan napag-aralan po sa OBS dito po sa Bicol, seek God intentionally. Seek God intentionally. Hindi sapat yung feeling lang or feel lang. Hindi sapat yung once a week lang yung worship natin. Hindi sapat yung emergency prayer lang. Dapat, sabi doon, you were made to seek Him with passion. Seek God intentionally. Kasi kapag yan po ang ginawa natin, mga kapatid ko po sa Panginoon, no? Pagpatuloy natin siyang hinahanap, patuloy po natin siyang nakikilala, nagkakaroon tayo ng relasyon sa Kanya, no? Dapat intensyon talagang meron tayong yung desire sa ating mga puso and knowing na hindi natin hawak ang buhay na ito, hindi natin alam ang araw ng bukas. Ngunit ang alam lang natin kung tayo ay makakapagpatuloy hanggang sa huli nating hininga, hanggang sa huli nating oras, alam natin na makakapiling natin ang Panginoon, di po ba? Sabi ko nga kanina, hindi kawawa ang mas nakakaawa ang taong mamatay na walang kinilalang Diyos sa buhay. Hindi kilala si Jesus. Hindi nagkaroon ng relasyon sa Panginoong Jesus. Hindi tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Ano po? Kaya, mga kapatid, no, paanyaya sa lahat habang may panahon pa. Habang may oras pa. No? Sabi nga sa kanta, hindi na ito yung panahon para bumalik na or hindi ito yung panahon para mag-backslide. Hindi panahon para manlamig. Hindi panahon para umayaw. Napakalayo na naging journey mo. Ang dami na nang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Marami nang pinakita sa iyo mga kamanghamanghang bagay. Marami nang ipinaranas. Maraming ipinaunawa sa iyo ang Panginoon. Minsan itong natanong sa akin before, nung una-una pa lang ako nagpapastor po. Kasi po may times na parang ayoko na. No, nung una, talagang ganun, parang ayoko na. Pero naalala ko po, no, kung gaano po kabuti ang Panginoon sa buhay ko, napakadami ng pinakita, marami nang ipinahayag sa iyo ang Diyos, pinaunawa, pinagaling ka pa. Tapos ngayon, titigil ka. Tapos ngayon, hihinto ka. Tapos ngayon, napakalayo na po ng journey natin, no? Kaya hindi ito yung panahon para tumigil. Ngunit, kundi ito yung panahon na tayo po ay mas tumindi panawa ang ating pananampalataya sa Kanya. Kasi ito yung panahon po na tayo ay
nakakaranas ng ligligan, ika nga, no? Yung ligligan na nangyayari kung saan talagang matiba, matibay, no? Patatagan po ito, hindi po ito yung panahon para sabi nga sa Bisaya, magluya-luya or maging weak, no? Kaya nga po yun yung kagandahan po sa atin bilang mga lingkod, bilang magkakapatid sa pananampalataya, dapat tayo din po ay magtulungan, magpalakasan. Sabi po ng Bible, tayo ay magpalakasan sa pamamagitan pa din ng kanyang mga salita, magmahalan bilang magkakapatid, dahil ito po yung nararapat at nais ng Panginoon. Ano po? Kaya salamat talaga sa Panginoon. Maraming salamat talaga sa Kanya. Ang Diyos po natin ay tapat. Ang Diyos po natin ay hindi po siya sinungaling, hindi po siya paasa. Kasi napakadami po ngayon na nagsitigil na dahil ang sabi, ay ang tagal naman ng pagbabalik niya. 40 years na kami. Alam mo yung parang doon na lang dumepende. 50 years na kami. Ang tagal. Ang tagal-tagal. Bata pa or binata pa ako. Pinangangaral na ang kanyang muling pagbabalik. Tapos ngayon, 70 na ako. Wala pa din? Naku po. Wag nawa ganon, wag nawa ganon. Kung umabot ka ng ganyang edad, praise the Lord. Praise the Lord. Wag natin kagaya doon, wag natin iapila na, ano ba yan? 40 years na ako. Patuloy tayo magpakumbaba sa Panginoon. Patuloy natin siyang hanapin. Patuloy na sundin natin yung sabi niya, yung panawagan or yung utos or yung paanyayan niya sa lahat na magsisi, no, sa ating mga kasalanan. Kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, seek Him intentionally. Seek God intentionally. Meron kang kakilala, no, ng mga mananampalataya, kausapin mo, magpa-disciple ka. No po? Kasi po, ganun din po ang kailangan ngayon. No? Dahil marami din po kasi na parang yung church ay parang kumbaga wala na pong preaching the truth, kundi sige, pasok kayo dito, sige lang, dito kayo. Kahit anong gawin ninyo, basta dito kayo sa loob, marami. Sabi ko nga sa church, no? Ano naman ang silbi kung tayo ay napakarami, kung hindi naman po tayo magkaisa sa pananampalataya? Ano naman silbi nito kung may kanya-kanyang doktrina tayo, may kanya-kanyang paniniwala, may kanya-kanyang perspective? Amang silbi nito, hindi naman natin mabibigyan ng papurit parangal ng Panginoon. Kung ganun lamang, wala ng truth na ipapangaral, kundi kung ano na lamang ang maganda sa pandinig ng mga tao o ng mga member o ng mga bisita. No po? Kasi sabi din po ng Bible yun, darating talaga ang panahon na hahanap na lang sila ng okay sa kanilang pandinig, okay sa kanilang damdamin, no? Hindi sila masasaktan, yun yung pipiliin nila. Plus pag sinabing, uy, okay dito, walang hurting Okay, dito na lang tayo. No? Si Pablo po, tumayo sa harapan ng mga aral or matatalino, hindi natakot at hindi nahiya, ipinangaral ang katotohanan. Maraming nagalit, pero don't stop kasi meron ding naniwala, meron ding nakinig. Meron ding nagkaroon ng pag-asa. No po? Sabi nga, di ba? If you follow Jesus, the world will hate
us will hate you. Why? Kasi noong mga panahon, si Jesus po, no, una na po siyang kinamuhian ng mundong ito. Kaya, salamat sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. No po? And patuloy po natin. Sabi ko nga kanina, patuloy po natin hanapin. Patuloy natin kilalanin ang Diyos. At nawa tayo po ay magkaroon ng totoong relasyon sa Kanya, totoong pagkakilala sa Kanya, at totoong pagsunod sa ating Diyos. Maraming salamat po mga kapatid sa gabing ito. Nawa po ay nagkaroon po ng kalakasan ng bawat isa, lalong-lalo na po sa ating pong pinag-aralan. Salamat, maraming salamat po. And bago po tayo dumako sa ating shoutout, kayo po ay inanyahan ko na pumikit at manalangin. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mga salita mo. Maraming salamat sa gabing ito. Dalangin ko, O Diyos, patuloy mong pagpalain ang bawat kapatid na nandito. O konti man o marami, Lord, I pray, bless everyone. Sa mga nakapanood or sa mga nakaantabay o sumubaybay, maging sa mga manunood sa replay, Lord, bless everyone, bless them, Lord. And mangyari po ang nais at kalooban mo, ang layunin mo sa buhay ng bawat isa. O Diyos, salamat sa mga salita mo, tunay na ito po ay makapangyarihan at loobin mo sa mga nakapakinig, lalong-lalo na Amas, sa mga nagnanais pa lamang na hanapin at saliksikin ang iyong mga salita. Lord, patuloy mo sila, O Diyos, pangunahan at bigyan ng pangunawa na masumpungan nila ang katotohanan. Ganun naman, pinapanalangin ko din po, O Diyos, sa mga mananampalataya na nandito, patuloy mong palakasin o bigyan kami ng kalakasan sa aming pananampalataya dahil nalalaman mo at nalalaman din po namin na ang mga panahon, O Diyos, ay pasama ng pasama. At alam po namin, O Diyos, na nalalapit na din po ang iyong pagbabalik. Kaya Lord, patuloy mo kaming gabayan at pagharian. At wag nawa, Lord, mawala sa aming mga puso yung desire na mag-aral, magbasa at patuloy na magkaroon ng panahon at oras para po sa mga salita mo. Makita at magbunga ito ng pananampalataya, makita sa aming mga pamumuhay. O Diyos, at ikaw po ang lagi pong kumandili sa mga kapatid na ito at pagpalain mo, O Diyos, ang gawain na ito, Ama, at ikaw lamang, O Panginoon, ang patuloy na manguna po sa live stream na ito. Maraming salamat. Pagpalain mo din po ang mga susunod na mga magsasalita, O Diyos, sa gawain na ito. Purihin at dakilain ka. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Yan. Maraming salamat mga kapatid ko po sa Panginoon. Siguro, dako tayo sa ating shout out. Yan. Okay? Okay, wait lang po. Alright, shoutout po tayo. Okay, shoutout po tayo mga kapatid. Shoutout po. Okay, unang-una, shoutout po sa ating mga pastor. Okay, shoutout po sa Antipolo. Pastor ng Antipolo, si Pastor Aldwin. And syempre si Pastor Mirna. Shoutout po sa inyo. At
shoutout din po sa pastor ng Antipolo Crusher. Okay, si Pastor J at pastor po dito po sa Bicol, Pastor Vicente, Pastor Al, sa Numay, Burias, si Pastor Berting, si Pastor Bong, dito din po sa Pidoran. Okay? Magandang gabi po sa inyo. Shout out sa aking mga kamanggagawa, mga pastor. Pagpalain po kayo ng Panginoon. And syempre, shout out din po sa bawat kapatiran. Okay, specifically ito po, meron po tayong mga shout out. Shout out po kay Sister Jubilee Vesmanos. Yan. Kay Sister Juvie, yan, kakapunta lang ng Badian. Kay Rod Bert, shoutout sa iyo, shoutout kay Nori Ilano, Sister Nori, and shoutout kay David Ching. Shoutout din kay Sister Mira Oliver, and kay Shirley Lancaster, kay Sister Shirley Lancaster. Shoutout din po kay Nanay Silden Paulo. Hello po, Nanay Silden. Kay Sister G. Yan, Sister Jess Lahoy. Yan, kay Pastor J. Lumen. Kay Brother Jerry Pasqua. Shoutout po sa inyo. And syempre, shoutout din po kay Sister CJ Hernandez. Kay Sister Leia Joy Salisi. Kay Sister Betchay Flores, nasa ibang bansa po. And kay Sister Ana Recuerdo. Okay? And kay Sister Miyuki Kida, magandang gabi po sa inyo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa bawat outreach stations, no? Diyan po sa Antipolo, maging dito po. Shoutout din po dyan sa ating mga kapatid sa Talisay, Puting Baybay, Talisay and Osmeña. No? Kay Sister, kay Sister Jackie, kay Sister Jacqueline, kay Sister Evelyn, and kay Nanay Loreng, yan, kay Tatay Lito, and sa Numay naman, kay Brother Ricky J. And kay Brother Lando. Yan. And dito din po sa sa Outreach Lawinon. Yan. Shoutout po sa ating mga kapatid. Shoutout po sa lahat, no, sa ating mga kapatid na nandito, maging sa mga manonood pa lamang ng replay na ito. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa Panginoon sa inyo pong pagsubaybay. At patuloy nyo pong antabayan or subaybayan ang live stream na ito and sa mga susunod pa pong mga magsasalita. Maraming salamat po sa inyo and God bless po sa lahat. And good night. Bye!